Kinain ng buhay ni Attorney Sison. Si Attorney Sison po, yan po yung abogado ni VP Sara. Si Luistro. Si Luistro naman po, siya po yung chief prosecutor sa pre-trial. So, Attorney Kapunan had to take the lead because the House prosecutors were allegedly struggling to keep up. Mga abogado, yung chief prosecutor po, ayon po dito sa balita ng politiko, ay kinain ng buhay. Hindi po to kakampi natin. Ito pong politiko ay kalaban po natin yung may-ari nito. Baka sabihin nyo dahil ito ay dyaryo o media, media po ng Duterte. Hindi po. Ito pong politiko ay marami pong mga sa kalaban natin. Dito po lumalabas. Pero hindi po nila napigilan. Kinain ng buhay ni Attorney Sison. Si Attorney Sison po, yan po yung abogado ni VP Sara. Si Luistro. Si Luistro naman po, siya po yung chief prosecutor sa pre-trial. Yan po ay ayon sa scooper nitong politiko. Ayan. So, Attorney Kapunan had to take the lead because the House prosecutors were allegedly struggling to keep up. Ayan po, kaya napilitan po si Kapunan na siya na po yung damihan niya, yung dagdagan niya, yung po kasing mga private prosecutor sa mga nagdaan pong dalawang ano po natin, hindi po sila talaga yung nagtitake ng lead. No, yung talagang government o yung House of Representative, Chief Prosecutor po talaga, lalo na sa mga ganyan pa lang po, pre-trial pa lang. Pero dahil nga nilalampaso, sa bagal ba naman magsalita ni Luistro? Alam niyo po, yung mga declamation po na yan, pag hindi ka po sanay, matagal ka na pong hindi nakikipag humarap sa korte dahil congresswoman ka na . Ang projection mo, napakagaling mo. Bilang congresswoman, ikaw ang pinakamagaling na abogado, kaya ikaw ang Justice Committee Chairman. At saka at the same time, ikaw yung ginawang Chief Prosecutor. Pag sinabi Chief Prosecutor, no? Ikaw yung pangunahin. Hindi po dapat si Kapunan dahil po si Kapunan, no? Si Kapunan po alalay lang dapat dahil private prosecutor sila . Parang si Joker Arroyo nung araw na siya po yung chief prosecutor, hindi po nila inaalaw. Tapos si Joker Arroyo po yung chief prosecutor nung panahon ni Erap. Diyan po sumikat si Joker Arroyo dahil talagang napakahusay. Congressman po siya noon. Nung nakaraan naman po kay Corona, chief prosecutor din po yung pangunahing nakikipagbabag. Hindi po yung mga private prosecutor. Kasi po kung ipapaubaya nyo yan sa private prosecutor, 300 kayo mahigit na congressman. Ibig sabihin, walang magaling sa inyo. Ang dami pong abogado dyan sa House of Representatives. Kung ipapaubaya nyo po yan sa private prosecutor, tulad po ni Kapunan, isa lang po ibig sabihin yan, walang magaling sa inyo. Ayun ba ibig sabihin? Yung dalawang chief prosecutor, parehong congressman yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng isa . Sino ba yung isa? Pati po si Miriam Defensor Santiago, talagang binubutaktakan siya ni Miriam, pero hindi po siya sumusuko. Congressman din po yun. Tapos ngayon si Luistro, ayan kinain ng buhay. Napilitan tuloy si Kapunan na mag-take ng lead. Saluhin si... Hindi mo pala kaya . Pre-trial pa lang, supalpal ka na kay Sison. Ano mangyayari niyan? First time po na nangyari na yung chief prosecutor ay kinawawa. Nung panahon ni Joker Arroyo, siya yung chief prosecutor ni Erap. Talagang nakikipagbabag po si Joker Arroyo doon. Ito rin po yung kay Corona. Magaling din yung abogado. Ay magaling din po yung chief prosecutor.
Nakalimutan ko, Tupas yata pangalan, Congressman Tupas. Congressman Neil Tupas. Wala na ba kayong magaling? Ano ba naman yan? Pre-trial pa lang, supalpal na. Kawawa naman kayo. Kung sa pre-trial pa lang, wala na po kayong panama. O kaya pala niregla. Kaya po pala biglang niregla. Itong si Manang Lorna Kapunan. Luis Tro, gising! Panay ang forma mo, panay ang tula mo dyan. Kaya pala gano'n na lang, kung tahimik lang po yung, hindi po sila po araw-araw nasa media, hindi po media ang labanan. Diyan po, sa korte po ang labanan, diyan po sa impeachment court. Kaya ngayon pa lang sinasabi natin na talagang pag natalo po si BP Sara, may magic na po yan. Is still alive na po. Opo, buhay na buhay pa po si Kapuna. Hindi pa po trial yan, wala pa pong balitaktakan, yung kumbaga yung latagan pa lang po ng ebidensya. Kinakain na kayo ng buhay. Kawawa naman. Okay, tignan natin. Kaya sabi po nasabi tuloy ni Kapunan na period ko ngayon, mainit ulo ko. Kaya po mainit ang ulo ni Kapunan dahil ang kanyang chief prosecutor, alam mo yun, naranasan niyo na po ba yung nasalang kayo sa isang parang yung namumuno sa inyo, sa isip kung ako na lang sana ang nariyan parang ganun. Kaya nanakit talaga yung tuktok ni Kapunan. Okay. Sabi po rito, well, that usually happens during the pre-trial. That's why you have the pre-trial conference. So simply what you can discuss, what should be admitted, etc. etc. Ayan, si Season po sa pagkakalam po ay partner at the Fortune, Narbasa and Salazar Law was reportedly the lone member of the Vice President's legal team who actively participated in discussions during the conference which was held ahead of the impeachment trial set begin on July 6. Wala pa pong camera yan. Kawawa po kayo pag napanood po ng mga tao kung paano kayo nilalampaso ng isang attorney season. Okay. Tapos, araw-araw kayo sa media. Galingan nyo sa tunay na trial. Hindi po yung pang-araw-araw kayo sa media. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought
so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The rights of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino.